Ayun na nga guys, gusto niya ba ng full renovation? Ito na yung masasabi mong full renovation dahil para ka nanonood ng isang episode ng mga series dahil 40 minutes to guys. So kung nakikita nyo, ganyan yan nung umpisang-umpisa yung sala natin. Sa sala lang to guys ha. So ayan, nung unang paglipat ko ng bahay namin kasi pinapaupahan namin to guys. Tapos lumipat na ako. Ako na yung nag-take over kasi yung umuupa sa amin is umalis na. So ayan, pininturahan. Dati siyang green, pininturahan siya ng color beige. So beige yung kinulay dyan. After naman ng beige, kinolor white. Guys, sobrang dami nang ginawa rito guys. Sa loob naman ng 2 taon na pag-renovate ko. So andito na lahat, kompleto na to. Wala na tong kulang. Ito na talaga yung full video. Kaya kung gusto nyo panoorin, sige manood lang kayo dito. So ayan, ang ginawa ko. Di ba nung unang-una color green siya. So no color green siya, kinulayan ko naman siya ulit ng white. Ng beige. Tapos pagkatapos ko kulayan ng beige, kinulayan ko naman ulit ng white. So kinulayan ko siya ng white na matte. Ang ginawa ko, pinaint ko lang siya ng white na matte. Then after nun, nag-paint naman ako ng glossy. So ngayon, nag-DIY ako dyan. So DIY lang ng mga istante kasi wala pa nga tayong istante noon. Tapos wala pa rin tayong TV. Tapos hanggang sa nagkaroon na tayo ng TV, nagkaroon tayo ng projector. Basta yung mga ganon, marami tong mga mag-evolve talaga yung sala natin guys. So dito nyo malalaman talaga yung buong kwento. Kasi nga yung kwento na to is dito nyo na malalaman para hindi na kayo magko-comment, mag-backstory pa, maghanap pa kayo ng mga old videos. So ito, sama-sama na yan guys. So kaya ko ginawa nga pala yung kahoy na yan dahil yung kahoy na yan is meron ako dating business na Xbox. So meron akong nilagay dyan na dalawang TV na maliit, tapos Xbox. So DIY ko lang dyan para fix na. Hindi ko na nilagay yung mismong box niya kasi para maganda yung lugar natin, medyo maluwag-luwag. So itong beige na part na to is piniturahan ko na lang din ng color white para mag-pop up yung wood. So lalagyan din yan na guys ng tiles, tapos tatanggalin ulit yung mga nakalagay dyan, tapos pipinturahan, aayusin yung kisame. So ayan, nag-try ako naman mag-color ng color white, then gray naman yung mga lining, yung mga poste natin. So naisipan ko na nung time na yon na magpa-tiles na. So naisipan ko magpa-tiles guys. So ayan guys, agad-agad tayo nagpalagay ng tiles, tapos sobrang tagal kong tinanggal yung mga vinyl na yan. Vinyl, bahala na kayo mag-decide dyan. I-comment nyo na lang kung anong tama para sa inyo. Pero ang tama sa akin is vinyl. Pero ayan guys, so di ba dati no brown yan, nilagyan ko naman ng wallpaper kasi nag white and gray naman ako. So sobrang dami talaga yung nangyari dito sa bahay na to guys. So sa yan guys, nilagyan na siya ng tiles. So yung tiles na yan is nabili ko lang sa may Dipo malapit sa amin. So ayan size niyan is 60 by 60. So ang ganda ng reflection niya guys sa ilaw dahil kumikintab-kintab yung flooring. So ang ganda. Tapos yung pattern niya, ako pumili niyan, kaya wag na po kayong mag-comment diyan kung mali ba or tama yung pattern ng tiles natin kasi ako talaga yung namili ng design niyan. Bago yan ikabit diyan, tinesting muna namin yan. So ayan, ganyan. Dati wala pa tayong sofa guys kasi yung dating tinitiraan ko lang yung kwarto namin. Yung kwarto ko pala, ako lang mag-isa doon. So syempre ang gamit lang naman doon is kama. So lahat paglipat ko rito, kailangan kong bilhin lahat, tapos yung iba padala ni TikTok. So ang nangyari dyan, bumili tayo ng mga sofa, mga furniture, appliances, yung iba free sample. Tapos mas marami yung free sample guys, kaya kung magtatanong kayo ng mga product na makakita nyo magustuhan nyo dyan is nandyan lang yun lahat. I-comment nyo na lang kung anong gusto nyo para i-reply video ko. Tapos ayan na nga guys, nag-route na tayo dito kasi hindi pa yung nag-route nung time na yon. So ayan na yung pagkatapos matiles. So may mga nabili ako dati ng mga sofa na mumurahin lang, carpet, tapos yung center table. Basta ganyan-ganyan lang yung time na na wala pang budget. So kung ano yung mga pinadala sa akin ng TikTok, ayun yung nilalagay ko dyan. Tapos hanggang sa nakaipon, bibili ng sofa, bibili ng mga gamit. So dati 'di ba guys, yung pagpasok dito, yung time na nung unang-una is wala talaga siya. Baka lang yan harang kasi karinderya to dati guys. Yung uupa sa amin, karinderya siya dati. So ang ginawa ko, imbis na palagyan ko ng malaking pinto, pinalagyan ko na lang ng hollow blocks. Tapos salamin na lang dun sa may ibabaw. So yung salamin naman na nabili ko is junk shop lang yan guys. Tapos pinafix ko dyan, pinagawan ko ng sliding window. Tapos ito, pinapalitadahan ko, pinakinis ko.
Tapos pinapinturahan ko na lang din ng puti para match na siya, mag-blend na siya dun sa ating pinapagawa. So ayan, ganyan siya dati guys. So ganyan yung ceiling naman, ipapagawa rin natin yan. Syempre tapos na tayo sa flooring, magpintura. So inuunti-unti lang talaga yan guys sa loob ng almost 2 years na pagpapagawa dito sa sala. Syempre hindi lang naman yan yung pinapagawa ko. Nagpapagawa rin ako ng CR, nagpapagawa ako ng 2 kwarto, nagpapagawa ako ng bahay ng pusa sa taas. So, unti-unti lang, pero ito, pinagsama-sama ko na talaga dito guys lahat para hindi na kayo mahirapan pang maghanap. Pero kung hindi nyo gusto panoorin to dahil 40 minutes to, bahala na kayo, i-fast forward nyo lang kung saan yung mga part na meron kayong hinahanap at meron kayong mga katanungan sa sarili nyo. Kasi madalas dito yung mga nagko-comment, hindi pa nila napapanood yung ibang video. Kaya hindi nila napapansin yung comment nila is na video ko na. So, ganun lang naman yung mga ano natin dito guys. Para hindi na kayo mahirapan. Sa mga mahilig manood din dyan ng mga home renovation. So, ayan yung pin light na pinili natin. Warm white, yellow, at white nga pala yan guys. Tricolor siya para hindi tayo mahirapan kung anong gusto natin. Mood ng ilaw yung gagamitin natin. Depende na sa mood din natin guys. So, ayan ngayon umpisa naman yung ceiling natin. Tinanggal ko lang muna yung mga gamit dyan para tuloy-tuloy na yung gawa nila. So, ayan. Ganyan yung kisame natin guys. Ang pangit, diba? So sa mga gusto pang manood pa ng mga ibang part ng bahay, tas buo rin guys, comment nyo lang dito, meron tayong part ng minibar, tsaka kusina natin, then yung CR, streaming room, hallway dun sa may hagdanan, tapos yung streaming room, master's bedroom. Ayun, marami naman mga ginawa dito guys, kaya medyo natagalan din yung paggagawa, tapos kasi nga unti-unti lang talaga. So ayan, tinanggalin yung mga kortina, tapos okay na yan, tatanggalin na yung mga gamit na hindi naman kailangan dyan at baka malaglagan lang ng mga kung ano-ano. Tapos pinasok na yung mga bakal, sinukat na siya guys. So ayan, medyo binabaan nga pala onti guys kasi meron mga nakalawit na wire. Kaya need babaan onte para mapasok na dun yung parang pinaka, ang tawag dun, hindi ko alam yung tawag dun, yung parang yung kulay orange, basta yung saksakan, nakalimutan ko na, pero ayun na nga guys, sinukat-sukat na nila yan. Ako lang ba yun guys, so tuwing magpapagawa, gusto ko na matapos kasi excited ako parate. Tapos kapag katapos na gawin, ang sarap maglinis. Kasi nga alam mong tapos na. Doon na tayo guys matutuwa kapag naglilinis na tayo kasi ibig sabihin meron na tayong natapos. Kasi kapag hindi pa tayo naglilinis, tulad ko gusto ko agad pag may walang ginagawa, nililinis ko siya, winawalisan ko kaagad siya. Kaya nga sabi ng mga gumagawa, bakit mo agad nililinis, hindi pa nga kami tapos. Pero ayan na nga guys, kinakabit na yung RD light, so gumaganda na yung ceiling natin. Excited na rin talaga ako matapos to nung time na yon. Kaso nga lang medyo bumaba siya guys, nagmukha tuloy medyo maliit. Pero gusto ko talaga kasi high ceiling eh. Ang ceiling kasi nito guys is 10 feet, so parang nabawasan siya, mga naging 9.5 na lang siya. Kasi matangkad din ako guys, kaya gusto ko high ceiling. Yung sa kwarto ko kasi 10 feet siya guys. Same lang naman ata to, tag 10 feet sila, yung sa baba at saka yung sa taas. Yung height ng ceiling niya. Kaso nga lang dito nagka-problema kasi may mga wire na, hindi siya wire eh, basta yung lagayan ng wire. Hindi mo na siya pwedeng iangat. Para hindi na mahirapan, binaba na lang siya on. Pero parang wala naman, feeling ko lang sa akin parang medyo bumaba yung ceiling. So ayun nga guys, ayun yung mga saksakan na ginagawa dyan kasi yan siya nagtap ng mga kuryente, like yung mga pin light, ayan na, nakabit na yung mga pin light, di ba guys? So tinitesting lang kung gumagana lahat para ready na tayo guys, excited na ako. Kasi nung last time dyan nga pala guys, kaya ko yan pinagawa, may namatay dyan na daga, tapos nalaglag, ang daming mga bulate tuloy. So ang nangyari, sobrang nangamoy yung bahay, kaya pinatanggal ko na rin. At syempre, pinalinis na. So ayan, nung time na yun guys, naka-projector tayo. So ang ginawa ko, pina-built-in ko yung projector, pinalagay ko sa ceiling. Para kapag manonood, hindi siya istorbo. Kasi dati kasi pag nanonood, nakapatong dyan sa may gilid dyan. So ngayon, pinafix ko siya dyan kasi naro-rotate din naman yung projector natin. So ayan, pag nirotate mo siya ganyan, i-adjust mo lang siya dyan para magamit mo siya ng naka-rotate. So pinalitan ko rin yan after ng mga ilang months nung nakaipon ako ulit, bumili ako ng 65 inches na TV. Ang nangyari pa nga sa 65 inches na TV is, yung una nun guys, bumili ako ng 55 inches tapos naliitan ako. Hindi siya bagay sa sala guys, ang liit niya tignan. So nakausap ko naman yung seller kasi parang may problema din yung TV yung binili ko. Ang ginawa, 65, ginawa na siyang 65 inches. Kasi yung TV yung una ko pala din binili is parang siya sa wifi, may problema siya sa wifi or
Need lang siyang i-update para mga ganun. Pero okay naman yung seller guys na nakapagpalit naman agad ako. Napalitan siya ng 65 inches. So kaya tuwan-tuwa ako. Pero yung time na yan, ayan guys, ganyan siya. Projector, kaso nga lang hindi ka pwede magbukas ng ilaw kasi kapag may ilaw, hindi ganun kaliwanag yung projector tapos hindi mo masyado kita yung ano, kailangan talaga sobrang dilim kapag gusto mong manood. Pero maganda rin naman yung projector. Siguro depende lang sa projector. Siguro kung yung mamahalin na projector kahit bukas yung ilaw, is kitang-kita pa rin siya. Pero ayun na nga. Sana hindi magloko to dahil ang dami kong voice over katulad nung last time. So, mga 20 minutes ata ako nag-voice over noon. Nagloko. Di ulit lahat ako. Pero ayun na nga guys, yung kabilang ceiling diba is nalagyan na, yung kabila naman is hindi pa. So, sa isang cellphone to, kaya kung makikita nyo, tapos na dun sa may kabila. So nag-transfer lang ako ng mga ano para talaga kompleto kapag naglagay tayo. So ayun yung time na naglalagay ng pin light, tapos nilagay na rin dito ng hardy light para napinturahan na kagad at masilihan yung ceiling natin. So kung napapansin nyo, tapos na rin yung minibar dyan. So kung gusto nyo makita yan kung paano siya ginawa, i-comment nyo lang dito para makapag-reply video ako or gumawa ako ng bukod na video para lang dito. At marami pa tayong gagawin ng mga renovation. Syempre hindi pa naman matatapos to. Kahit sabihin mong tapos na, may maiisip ka na naman na gagawin mo ulit. Katulad na nangyayari dito sa mga binibideo ko, akala ko okay na, meron may kulang pa pala. So ang ginawa ko guys, nung mga time na nakabit na yung ceiling, ang ginawa ko naman yung mga color gray na yan dyan sa may taas na yan, tapos yung mga lining na yan, ginawa ko siyang white para magmukhang maluwag lang. Tapos nung after makabit ng ceiling niya guys, nagpakabit naman ako ng mini cove light. So para maganda rin yung ceiling natin. So naisipan ko lang din yun. So dinagdag na lang nila yan yung mini cove light dahil ang gusto ko lang sana ganyan lang, simple lang. Wala siyang mga cove light. Pero ayun na nga, nakikita na natin yung pagbabago simula ng umpisa. Ilang minutes lang, di ba? Ilang minutes yun lang mapapanood. Pero almost 2 years to guys na ginagawa. Kasi nga, ang dami natin pinapagawa, hindi lang itong sala. So ayan, ganyan siya, napinturahan siya. Tapos mamasilya na yan guys. Para yung final, maganda na siya kapag sinecond coat. So sobrang dami talagang nangyari dito sa bahay na to. Kaya haggard na tayo. Haggard na sa buhay, no? Hindi na naalagaan niya sa irili. Naalagaan mo nga yung bahay mo, pero yung sarili mo, nakalimutan mo na. Pero kung saan ka naman sasaya, di ba? So, masaya naman ako dito sa mga nagawa ko, guys. Mga napagawa ko dahil din sa tulong sa TikTok, di ba? Sa pag-affiliate, pagla-live, pagko-content natin. Ayan, natapos siya dahil sa inyo. Kaya sa mga pag-supporter nyo yan, guys, pagbili nyo sa Yellow Basket ko, pagpapanood nyo, kaya maraming salamat po sa inyo, guys. Kung hindi dahil sa mga million views nyo, hindi natin to matutuloy-tuloy guys ng ganito. Baka abutin pa to ng mga 10 years. Walang nanonood nito at content lang ako ng content. Pero iba kayo guys, sobrang dami nyong nanonood. Maraming salamat po sa inyo. Salamat din sa mga nakakaano nga pala sa akin guys. Nakakakilala, yung mga kakilala ng friends ko, kilala sa ibang bansa. Doon ako natutuwa. Tapos meron din akong nakabattle sa TikTok to guys. Tapos kwento ko lang. Share ko lang guys. So ayun, tuwan-tuwa din sila kasi sa ibang bansa nanonood talaga sila maski yung mga lola. Kaya hello po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa pagpapanood. Sana po kahit papaano ay medyo nalibang kayo sa mga contents ko. Ayan, sa mga pagdi-DIY ko. Mapabata, mapamatanda nanonood talaga dahil pwede rin naman talaga to guys. Kaya tuwang-tuwa talaga ako dahil sobrang daming nanonood. Million. Ang pinakamadami natin dito is 8.9 million guys. Grabe kayo guys. Ayun yung unang-unang video ko nung pagkalipat ko ng bahay. Kaya sobrang saya ko nung pag-start ko ng bahay. Nagtuloy-tuloy yung mga blessings natin. Napagawa natin ito. So ayun na nga guys, yung salamin na yun kanina. So nakikita nyo, ayan yun. Dyan ko nilagay dyan sa may bintana dyan sa sala natin. So ang ginawa ko nga pala, binawasan ko na ulit yung video kasi tinimes 2 ko siya. So naging 20 minutes na lang to guys. Kaya hindi na kayo mahihirapan. Dahil naka fast forward na to ng times 2. So ganyan yan guys dati. Color brown yung curtain, hanggang sa napalitan ng gray, napalitan ng white, napalitan ng sheer, napalitan ng carpet. So ganun na lang yung ginagawa natin, napapalit-palit to. So pinadalan tayo ng mga panglinis ng mga sofa, pinadalan din tayo ng mop, pinadalan tayo ng carpet, ng cortina, ng sofa cover. So ayun yung mga nilalagay ko dyan guys. Kaya sobrang grateful tayo guys. Dahil hindi na natin kailangan bilhin yung mga ibang bagay like yung mga lamp na yan, yung mga pang display ko, yung mga gamit na
hindi mo mabibili agad-agad. So nakukuha ko siya dahil pinapadalan tayo ng mga free sample. Pinopromote natin at maraming salamat naman at marami din bumibili kaya hindi rin nakakahiya sa mga seller na nagpapadala sa akin. So sa mga nagtitiwala ng mga seller, thank you po sa inyong lahat. Sana po nagawan ko ng magandang video, magandang sales ang inyong mga shop para sa mga susunod din na mga gagawin natin. So nag-i-innovate din naman yan guys. So sana yung mga kakapanood nito, pinanood nyo talaga at nakinig siya kasi mamaya may magko-comment na naman tapos di na naman naiintindihan yung kwento. Kaya na nga guys, yung time na yan, yung binili ko sa junk shop na pintana guys, so pinafix ko yan dyan. Saktong-sakto naman guys is kasya yan dyan. Di ba pinagawa ko dati yung semento kasi nga sobrang laki niya kaya pinalagyan ko ng semento. So ngayon nung binili ko dun sa junk shop yung salamin, so ganito siya dati guys, tapos ganyan na yung pinagawa natin guys sa basta naman na part yan. So kung nakikita nyo kanina, di ba na-upload ko na yan, so, pinakita ko lang ulit para meron kayong idea. So ang ginawa ko naman dito guys, pininturahan ko ng brown yung tawag dito, hindi ko alam kung anong tawag dyan, hamba ba yan? Basta yun, tapos nilagyan natin ng wallpaper yung pintuan. So pinagtatanggal ko lang yung mga dumi para pag nilagyan ng wallpaper, maganda siya guys, mabilis lang. So maganda sana to kung babarnisan. Pwede naman siya barnisan guys, pero tinry ko lang din kasi mga wallpaper na pinadala sa akin. So ang ginawa ko, pininturahan ko din muna yung labas ng mga brace nung pinto. Ano ba tawag doon? Hamba? Tama ba? Hamba? Medyo lang guys. Nakalimutan ko na sa sobrang dami. Pero yun ang kinulayan natin ng brown. Tapos yung labas niya is color beige. Para medyo kaya-aya naman siyang tignan. So yung pinto na yan guys, solid wood yan. As in sobrang bigat. Hindi mo mabubuwat ng 2 tao lang yan guys. Pero maganda siguro siya kung babarnisan at papagandahin. Pero pansamantala ganyan muna. Hindi ko pa alam kung anong dapat gawin dyan. Kasi hindi ko pa alam kung magpapalit ako ng doorknob na the fingerprint lang at may mga face unlock. So, pero ganyan lang muna guys. So siguro soon papagawa rin natin yan. So ang ginawa ko, bumili rin naman ako dito ng center table. Kasi yung center table natin na yan pa yung mga sinuunang center table. Mga antique na center table. Nilagyan ko lang ng wallpaper para medyo gumanda-ganda. Pero ito na nga guys, nakabili na tayo ng center table. So ayan si Loki, sobrang payat niya dati guys. Pero ngayon sobrang taba na niya kung makikita nyo. So kasi kinalbo yan nung time na yun kasi nagkakaroon siya ng rashes. So ito ang ganda nitong nabili ko guys sa online. Kaso wala na atang available. Ang available na lang nila is yung mga marble. Comment nyo lang din yan guys kung gusto nyo ng ganyan. Para re-reply video rin ako dito guys. So ayan, okay naman, ang ganda. Kasi ang motif natin dito, ang team natin dito sa sala natin, brown, gray, white. So siguro pag mga nakalipas sa mga ilang taon, magpapalit-palit din tayo. So ayan, ayun lang naman, paulit-ulit lang yan guys. Pinapakita ko lang talaga kung gano'n siya kaganda. Hanggang ngayon, gamit ko pa naman siya since nung nili ko siya guys. So matibay pa naman, hindi man naman nagkakaroon ng damage or hindi naman siya nagloloko. So ayan, may mga pinadala din sa ating plants. So ayun yung plants, inassemble ko, nilagay ko dyan, dinisplay ko. Ang dami nga palang bumili nito guys. Maraming salamat po sa mga bumili nito dahil kung hindi kayo bumili, wala pa tayong pambili ng mga ibang plants. So pinadalan pa ako ulit ng mga iba pang plants dahil nga ang dami niyong binili niyan. Pinadalan tayo ulit ng seller ng ibang klaseng plants naman. So sobrang ganda nito. Comment nyo lang din kung anong tawag dyan. Nakalimutan ko na yung halaman na yan. So ayan na guys, nung time na yan magpapasko na. So ayan, plain na plain nung time na yan. Gagawin naman natin, magde-decorate tayo ng pampasko guys. Dahil inabot na tayo ng Pasko sa sobrang tagal natin magpa-renovate. So ayan, nilagyan ko ng mga design. So ayan, padala din yan guys. Halos lahat naman padala sa atin guys. Yung mga pang display na yan, meron na siyang kasamang ilaw. So, ang ganda rin yan guys. So, di battery siya, hindi siya rechargeable. Pero sobrang tagal niya malobat guys. Dahil LED naman yan, hindi siya malakas kumonsumo ng kuryente. Kaya kahit 2 battery lang, sobrang tagal mo talaga magagamit. So, nandyan pa si Pixie nung time na yun guys. Wala na si Pixie ngayon, nandun na siya sa mama ko. Pero ayan guys, meron pa tayo dating sofa na luma dyan. Nilagyan lang natin ng cover. Pero napalitan na rin yan ng ibang sofa. So, ayan, decorate lang. Marami nangyari na dito sa bahay na to. Kaya nakakatuwa kapag nag-voice over ako. Kasi nakikita ko talaga din yung pagbabago. Mula noon hanggang ngayon, ay may ganun. Ayan siya guys, ayan, the battery, pwede mo dyan ilagay yung battery. So, double A yan guys. Tapos, check natin yung ilaw niya kung gaano siya kaganda. So, ayan, umiilaw na agad. Ang bilis naman niya. Pero ayan guys, pwede kayo mamili ng mga design ng effects nung light niya. Pwedeng steady, blink, mga ganon. So, ayan, ang ganda lang niya guys, nakakatuwa. Kasi pag may mga kailangan talaga ako na bilhin, hindi ko na siya binibili. Pati yung mga LED light na yan, ayan, bahay ng pusa.
So ayan, inassemble ko yan guys, pinadala din sa akin. Sobrang ganda, hanggang ngayon ginagamit nila yan. Ayan nga pala yung tower. Sila ngayon dun sa may room ng mga pusa ko guys. So ngayon kasi dalawa na lang yung pusa kasi yung isa pang pusa namatay na. So ayan, hanggang ngayon ginagamit nila, matibay yan guys, sobrang ganda. May mga dome-dome pa dyan na acrylic. Tuwang-tuwa rin yung mga pusa dyan. Kung gusto nyo rin yan guys, meron din ako nyan sa yellow basket. Napakaganda nyan guys. Meron silang iba't ibang design. Kaya kung gusto nyo rin ng ganyan, ayan, comment lang kayo. Comment lang kayo dyan guys. So ayan sila Pixie, tuwang-tuwa. O diba, nandiyan sa pinakatuktok. Kumbaga siya yung pinaka dyan, Reyna dyan. Tapos ayan naman yung princess. Si Kusing. Sobrang cute ni Kusing mo. Namiss ko na si Kusing. Si Kusing nandun na kila Joy dun sa may sister-in-law ko. So ito naman guys, pinadala naman tayo ng tower fan. Meron din akong tower fan sa taas, pero meron din akong tower fan dito guys. Syempre pinadala sa atin yan. Kaya kung gusto nyo rin ng ganyan guys na tower fan, ayan, pwede nyo rin yan ma-order. Tapos yung plant na yun yung nasa gilid, ayun yung pinadala pa sa atin. So diba, ang dami nangyari na dito. So ayan, pinadalan din tayo ng mga... Yung ilaw na to guys, pang pang mga baby. Tapos yung matutulog sa gabi, tapos may sound siya. Ang ginawa ko naman dito guys, dahil yung ilaw is dilipat doon sa may hagdan. Drop light natin, pinalitan ko naman siya ng ceiling fan. So ito pinadala din sa atin to guys. So alam nyo na kung anong gagawin nyo. Comment lang kayo ulit dyan kung gusto nyo ng ganyan. Pero ayang ceiling fan na yan, pinapalitan ko ulit yan guys, kasi meron pinadala sa akin mas malaki na mas bagay dito sa sala. So itong ceiling fan na to is nilipat ko naman sa may streaming room. O diba, dami-dami kong ginawa. Ako lang nagkakabit ng mga ceiling fan guys kasi mabilis lang din naman. Maganda, meron siyang remote, may ilaw, na tricolor na sobrang lakas. Ito na guys yung Christmas tree. Ayan yung Pasko nung last year. So ngayon, sana mag-suggest kayo dyan kung anong maganda ngayong Pasko ipang-decorate. Naman ngayon, anong magandang theme. So dati kasi parang gusto ko muna, syempre first natin magka-Christmas tree ulit dito sa bago nating sala. Gusto ko muna yung classic na Christmas tree, yung white, yung red, green. So next year, ngayong year, isip tayo ng magandang kulay. Baka mag-blue and white ako, blue silver, mga gano'n naman yung kulay. So yun na guys, malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Nakapagpalit na nga pala ako ng ceiling fan dyan guys. Ayan yung malaking ceiling fan na ginagamit ko ngayon. Ayan na siya ngayon. Nakapagpalit na rin ako ng carpet. Ayan, naglipat na rin ako ng mga pwesto. Tapos yung cortina naging sheer na para may liwanag na pumapasok. So ayun lang guys, nakakatawa lang, ang sarap tignan. Tapos pag tumatambay ako dyan, isip ko lang dati na sana mapagawa ko yan, matapos ko to. Pero pag nakaupo ka na guys, naiisip mo, tapos na pala, dito na pala tayo sa katotohanan. Pero marami pang kailangan din i-improve, so ayun yung mga susunod pa natin na abangan guys. Bala ko rin kasi magpagawa ng cabinet pa doon sa may ilalim ng TV. So papakita ko sa inyo yung mga picture. So ayan, bago yun guys, ganito siya dati. So naka blinds pa tayo ng time na yan, hindi ko napakita kanina, kaya in-upload ko ulit. Pero yung latest natin guys is yung eto guys, papakita ko yung picture. So ayun yung mga picture ng sala natin guys, 'di ba? Medyo ang aliwalas na. Ang ganda niya na tignan, medyo nakaka-relax na. So ayan, yung bala ko diyan sa may bandang TV is magpa full cabinet ako diyan sa buong side. Natawa naman kayo guys, pa-like naman ako, pa-share na lang din. Pa-follow ako sa mga Socmed ko. Thank you.